Yes, hello, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa rooftop. Medyo mainit ng panahon, may araw na no? So today mag-eksperimento tayo ng ating solar panel. Yeah! Well, nabili ko itong dalawang to, no? Nag-sale sila, tag 100 pesos lang itong dalawang to. Well, itong isa hindi ko na daw pwede ibalik kasi wala nang kasamang ilaw niya, so binili ko na lang as is. Tingnan natin kung gumagana. Ito namang isa ay cellphone charger to, no? Solar panel for cellphone charging. Meron siyang DC to DC converter. Yan, input is 6 to 24 volts DC. Ang output niya is 6 volts DC or 5 volts, pero sukatin natin kung sakto, no? Ito maganda to kasi ito maliit to. Hindi ko alam kung mapagana natin itong radyo to, itong internet radio ko by using this, no? Pero subukan natin. But for sure to gagana to sa cellphone, pan-charge sa cellphone dahil maliit lang naman ang kuryente ang kinakain ng cellphone, so kayang-kaya niya. This is an NSS03W, so 3 watts siya. Kita ba? NSS maximum power is 3 watts. Open circuit voltage 7.30 volts. Short circuit current 0.54. So maximum power voltage na is 6 volts. Yung current niya, maximum current is 0.48 ampere. So wala pang 500 milliampere na. Itong isa untested pero subukan natin gumagana. 100 din to, ano. So this is 12 watts, 6 volts maximum voltage. Oy, current at 2 amperes. Mataas to, ha. Pwede itong pang charge ng cellphone. Open circuit voltage 7.2 volts. Short circuit current 2.2 amperes. So mataas pa rin. Subukan natin tong muna ito. Yan. Yan. So nakatapat sa araw. Sukatin muna natin yung voltage na. So this is a 24 volts, 6 to 24 volts input, 6 volt DC output. So subukan natin. Meron siyang connector for USB-C, standard micro USB. Meron siyang DC power plug ordinary, saka yung USB-A. Yeah, okay, so subukan natin. Subukan na muna natin sa phone ko. This is my Realme C30A. So check the battery first. So meron akong 79%, no? Sasaksak na natin ito dito. Wala, hindi siya, mukhang mataas yata ang voltahe. So, sukatin muna natin. Sukatin natin dito sa plug nya. Mataas siya, no? 7.2. So hindi mag-charge tong phone ko kapag mataas ang voltahe. So parang defective yata to, or hindi siya mataas ang voltahe niya pag masyadong malakas ang araw. Okay, so try ulit natin. So it's not charging. Try natin sa tablet ko. Ito malaki battery na ito. Subukan natin kung magkano dito.
Yun. So you see, nag-charge siya. 94%. So hindi masyadong maselan tong tablet ko sa charging voltage. So magkakarga siya 94%. So okay na siya. Ulitin natin sa phone. Si Realme medyo maselan yun. Hindi siya nag-charge pag mataas ang voltahe. So pag lumagpas siya ng 6 volts, hindi na siya mag-charge. Now I want to see kung kaya niyang, kung kaya na itong i-power, no? Ito, kung kaya niya i-power itong ito. Malakas kumain kasi ng baterya to, ubos agad pag nilagyan ko ng 4 na battery. As you can see here, 4 ang baterya nga. So wala siyang laman. Okay. So malakas kumain ng baterya, no? Mabilis maubos battery nito. This nga pala is Elan Connect Plus internet radio. I've been using this for how many months now at okay naman siya. Now kaya ko binili itong mga to. Gusto ko kasi i-power up siya ng ng walang baterya dahil malakas kumain ng baterya. Nang hindi sinasaksak sa kuryente, na ongoing lang, naka-power up lang siya pag maaraw, pag umaga. Para hindi mag-gas sa baterya at saka hindi nagagamit ng kuryente. Subukan natin, connect natin, ha? So walang battery ito agad, ha? So walang battery. Okay, na-connect na. Pure, okay, gumagana. Pagripaso sa CCTV footage sa loob ng simbahan upang matukoy ang pagkakilala ng biktima, ang kasama nitong lalaki at ang mga pangyayari na humantong sa insidente. Ayon din kay Police Chief Master Sergeant So she can see it, no? Mayroon na silang hawak. Yan, 2 watts lang yung ating solar panel. Kaya niya i-power itong ating Elan Connect. Siya ba ang kanyang latest impact sa kanyang, hindi natin ma-determine kasi patuloy pa natin i-investigahan. Patuloy, wala pa rin tayong identity. Patuloy pa rin tayong identify para ma-identify natin yung biktima. Mula rito sa probinsya at Talawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and sa information. internet, no? Basta Radio. So, Bombo. Hindi ko masubukan sa web radio dahil wala tayong internet dito sa rooftop ngayon. Pero assuming na gumagana siya sa FM, gagana rin yan so far. As long as maaraw yung panahon. Yan. Now, ang problema ko dito kapag medyo umulap o lumilim, baka hindi na siya mag-power up. So ang plano ko, ikabit ko dito sa mas malaki. Yan, this is a 2 ampere, no? Kapag maaraw, kapag hindi umaraw, siguro mga bababa ng 1 ampere or less than, kaya pa rin niya i-power up. Meron pa ako dito ng dalawa, naka-install na to. This is 12 volts. 12 volts ano siya, solar panel. Ito naman nagpapagana doon sa mga scanner ko sa baba. Saka doon sa mga 9 volts radio. So again, no battery required. Kaya niyang paandarin yung mga radyo sa baba hanggat maaraw, hanggat umaga or full day, hanggat may liwanag. Okay. So that's the power of solar, harnessing power from the sun. And information, Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa
Pagpapalitan ho ng piso kontra foreign currencies ang US dollar at Battery, itumbas ho walang ngayon battery. ng 58 pesos point 63 centavos. Ang Tanggalin Hong Kong natin. dollar katumbas ng 7 Wala. Kabit uli natin. Just to show na gumagana. Sabatin ho ng ating foreign exchange rate update para sa araw na ito ay sa naging pag-asara naman ng trading kahapon. Muli naman magbubukas ang pag panibagong kinabit ko trading dito, sa araw I'm ng sure Lunes. Pag kinabit ko to dito, I'm sure mas kakayanin niya. Basta hindi siya tataas ng 7 volts na. Safe na yan. The voltage drop naman yan eh. Now, try natin dito sa power bank. Etong power bank kasi medyo mataas yung kumonsumo to eh, no? Dahil 2 amperes din kasi yung kanyang input, no? So tingnan natin kung mag-charge to. USB-C. Parang hindi rin niya kaya, no? So mapili rin tong ano ko. Yan, no? Pag nag-blink yan, ibig sabihin over voltage yan. So hindi rin siya ano, pwede. Okay. Yung tablet lang talaga kasi ito mataas din yung battery nito eh. I think this is a 5 ampere ano, battery. So pwede nyo i-charge. Hindi siya mapilit, no? Ayan. So I think this is not actually regulated, no? Mataas pa rin yung binibigay niyang voltahe sa 7.2 volts, so it's not 6 volts lang. So hindi siya rin safe pang charge ng mga cellphone. Definitely magagamit ko sa ibang gamit. Yung mga ibang phone kasi gadgets, may mga safety ano siya eh, over voltage protection siya para hindi masira ang phone. So hindi talaga gagana pag mataas yung voltahe. So kailangan mong ibaba. So lagay lang natin dito. Then sukatin uli natin yung voltahe. Try natin sa phone, no? As long as bumaba siya sa 5 volts. 6.7 pa rin. Yan, 5.9. Try natin kung mag-charge na phone ko. So try natin ulit sa Realme. Yun. See. Tagal natin. Okay, 78. Yan, charging na siya. So kailangan bumaba ng at least 6 volts para mag-charge. Otherwise pagka lumagpas ng 7 volts to, magka-activate yung over voltage protection niya, hindi na mag-charge. So case to case basis sa mga gadgets, merong iba magkakarga, merong iba ayaw, no? Just to be safe na hindi masisira phone nyo, kasi minsan na ako nasiraan ng power bank nung chinarge ko yung isa kong power bank doon sa baba. Nasunog yung sirketo niya, yung display niya na wala. So depende sa gadgets, no? As for this NSS hindi siya ganun ka-reliable. Kailangan siya huwag masyadong maaraw, huwag yung masyadong tututok kung gusto nyo mag-charge phone nyo ng normal. Medyo shady, mga ganito lang, medyo maulap ng konti, huwag yung sobrang araw. But for radios like this, yung mga matatakot kumain ng baterya, pwede kahit 7 volts yan umabot. And also with some big tablets with big batteries, gagana din siya sa mga ganitong power bank alanganin.
Okay, so tapos na tayo dito. Ito naman subukan natin yung malaki nung nabili ko rin 100. 12 watts 6 volts 2 amperes na. Subukan natin kung magana. Hindi ko to maikakabit ngayon, pero tingnan lang natin yung voltahe kung maayos pa. Dahil as is daw to 100, wala daw balikan dahil 100 pesos na lang. So ilagay na natin dito. So medyo kumulimlim ng konti. Oh, umaraw ulit. Okay, good. Tignan natin kung ilang volts. Yan, kita-kita. Makulimlim. Okay, so testing natin dito sa ano yan. So untested daw. Subukan natin. Ito yung nakakabit sa solar lights nila. Kaya lang wala na kasing ilaw, so binigay lang sa akin ng halos pabigay na presyo, 100 piso. Okay, so I think it's working. 7.47 volts. Okay, very good. Magagamit din natin yan. Kailangan lang natin ibaba sa regulated 5 or 6 volts para mag-charge sa mga phone or gumana ang ating. Otherwise, kaya naman niyang pagganahin. Pwede niyang pagganahin yung mga 6 volts radios natin sa baba. O kahit yung scanner natin na handheld scanner radio receiver. Ano kaya niya. As is. Pero kung gagamitin sa phone, kailangan niya ng DC to DC converter. Yung sinubukan natin kanina na pang-charge ng cellphone. 3 watts lang to. 0.54 ay 0.48 lang pala. 0.48 amperes or 480 milliampere. So medyo mahina, pero kaya pa rin yung pang-charge ng phone. Ito yung talagang pang-charge, kaya lang di lang talaga siya pwede pang maaraw na ganito. Kailangan medyo makulimlim, no? So wag nyo itututok sa araw para mapagana. Kung meron kayong ganito, wag nyo itututok sa araw sa direct sunlight kung gusto nyo mag-charge ng maayos. So pwede na rin, abot na rin yan hanggang hapon, siguro mga hanggang 5 o'clock bago magtakip silim. Pagana niyang phone, pang charge ng cellphone nyo. Hindi ko magamit ng kuryente. Okay, so that's it. Okay, so guys, ang gagawin natin ngayon ay itong gagamitin ko na pang power dito sa radio na to. Ito sa ating Wi-Fi internet radio na sinubukan kanina, para kahit maulap tulad nito ay kaya pa rin patakbuhin, no? So tinanggal na natin itong connector na to. Ito yung para sa solar light, no, na nakakonekta dito. Tinanggal na natin para kabitan ng proper plugs, USB plugs para sa ating radio saka pang charge ng cellphone. So again, this is 7.2 volts yung maximum voltage niya kapag maaraw. And pag ganitong kulimlim, mga 6 volts na lang siguro, so kaya na niyang tatakbuhin to. And then pagka lumilim pa, pwede na niyang pang-charge sa cellphone dahil ibababa niya na ang voltahe ng mga around 5 volts, no? So tingnan natin. Hindi lang talaga natin ito pwedeng gamitin pag maaraw na maaraw dahil masyadong mataas ang voltahe. Wala tayong DC to DC converter na 7 volts down to 5 volts. So hindi siya regulated, no? So posibleng masira yung phone natin kapag charge. Pero ito may protected over voltage circuit naman. So kayang-kaya naman yan patakbuhin kahit na automatic siyang mamamatay pagka 7.2 volts o pag lumagpas ng 6 volts yung kanyang voltage. Pag bumaba naman siya ng around 4 volts or below 5 volts, mamamatay din siya, kaya safe pa rin gamitin. Huwag nyo lang gamitin talagang pang charge ng cellphone pag mataas ang voltage dahil posibleng masira ang cellphone nyo kapag ma-over voltage, masusunog siya kapag walang over voltage protection ang cellphone. So ayan guys, umaambon na. Kabit na natin yung solar panel dito sa part na to. So wired na siya.
Ikot lang natin dito para hindi mahila yung wire. Mahaba naman. Okay. Yeah. Guys, ganyan lang kasimple, no? Hindi na natin nilagyan ng mount dahil wala na rin tayong time. So, buti na lang merong poste dito. Ito na lang natin pinatong. So, subukan na natin kung gano'n sa baba. Okay guys, andito na ako sa baba, sa bahay, sa loob, no, ng aking room. So, pinutol natin yung NSS. Kinabit natin itong kanyang DC to DC converter. Actually, hindi naman talaga siya DC to DC converter. Parang connector lang siya, yo. Wala siyang sirketo yata sa loob kasi kung ano yung voltahe ng solar panel, ganun din yung output niya. So kung 7 volts yung kanyang yung binibigay ng solar panel, ganun din yung lumalabas dito. So hindi talaga siya advisable gamitin kapag maaraw na maaraw yung solar panel para hindi siya mag-full ng 7.2, at least 6 volts lang, no, ang maximum sana para gumana ito sa mga cellphone at saka dun sa mga 5 volts na radio. So anyway, subukan na natin. Yan, ito yung ating radio. Ikakabit ko dito ulit tulad ng ginawa natin sa rooftop kanina, no. Ikakabit natin siya. Saan na yun? Ito, USB-C. Okay. So again, wala pa rin itong battery, as you can see. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, wala siyang battery. Pagkaganahin lang siya ng araw, walang battery. Malakas kumain ng battery ito, kaya gusto ko talaga sana talagang i-convert sa solar power to. Pure solar, walang battery. Anyway, yun na natin. Kung gumana. Dito pagaganahin natin ang internet radio. Nakaset na yata kanina sa Okay, so hintayin lang natin. Okay, network setting. Okay, ayan na. Internet radio to, guys, web radio. Connecting na sa internet, sa Wi-Fi. Connected. Okay, so ABC News ang ating radio station. International radio station to. In 2013 and 2016, a need to spend 2% of GDP on defence. Look at that era, 2013 and 2016, David. There was no war in Europe. The Middle East was relatively stable. The number one good. At least full day siyang gagana as long as maliwanag, no? Hindi ko na kailangan lagyan ng baterya 4 kasi baterya magastos din sa AA. Mabilis maubos sa rechargeable battery, so obligado akong bumili ng alkaline kasi mahal masyado. So ito at least solar siya. Wars, conflict and tension have increased in the last 8 years. It must mean that our defence and security spend has to increase as well. Okay, so you still hold that view. I think you also argued though when Trump returned to office that he would be Radio New York. 1.27% to close at 883.08. The South Korean won strengthened against the US dollar by 2.51, trading at 1,437.11 as of 3:30 p.m. And that's the news from KBS World Radio's News Center in Seoul. This has been Daniel Chang. So mga internet radio to po ito So meron ding mga apps niyan sa cellphone. Pero for this, mas gusto kong makinig dun sa dedicated radio talaga. Rockabye, okay. Ultrasound. This is Sandra Tinglow with the lowdown on science. Imagine I think 3,000 radio station all in all over the world. Number 2, WRN English Europe. Previously known for his work under the name Zoria with then life partner Daniel Poshta, but now operates solo, mainly producing... So guys, imagine whole day makakapakinig ka ng balita all over the world without using battery, just solar power na. Walang kuryente,
brownout, no problem. Kahit yung ating Wi-Fi modem, it can be powered by solar then. So totally off-grid, no? Okay, let's try pa rin dun sa station list. Actually marami to eh. Internet radio, station list, Philippines marami din eh, no? Local stations natin. Boracay Beach Radio. Hanap tayo ng balita para hindi maka-apply. Star FM Manila, Bombo Radio. Dagupan. Dagupan, probinsya namin. Pangasinan. On air ka ba? Sa po yan mga kabombo. Yan. Kaya nga tayo ay lagi pong mapagmatyag at alamin po mga bagay po nito. Dahil mahirap na kung ito naman po nga ng ICI. Ngayon subukan natin isabay dito sa aking ICOM radio. So tingnan natin kung okay pa din, kung gagana pagsabay silang naka-power on. Yun, gumana. Kabitan natin. Ngayon, masyadong magiging kanyang makakatulong sa partner. Kahit up to 5% pa nung so working. Basically, yung national productivity. So, since the coverage of the EO is limited to just government purposes, paano na binibili po ng mga private. Sabay silang gumagana itong ICOM 2-way radio, VHF to, and then itong Bombara internet radio natin. Solar panel lang ang nagpapagana dyan, 6 volts, 12 watts. Try natin i-transmit. Yan, hindi siya pwedeng i-transmit since 6 volts lang or less than 6 volts lang voltage output ng ating panel dahil medyo makulimlim ang panahon, umuulan kanina. You see na namamatay siya pagka tinatransmit. So pang reception lang. But again, imagine may bagyo, may sakuna, may kalamidad, brownout, walang kuryente, walang telepono. So this is very efficient. This solar, purely solar power, walang battery. Solar panel lang talaga ang nagpapagana sa kanya, walang baterya. So yun po ka-efficient. This is a calamity survival tip for you guys. So right now, subukan naman natin tong sabayan ng charging ng cellphone. So parehong gumagana to. Medyo ngongo siya dahil medyo mahina nga yung voltage niya. This is 7 to 12 volts radio kasi. So ang binabato lang ang power ang voltage lang ng solar panel natin ay nasa 6 volts ngayon or less than. Okay, so ito try natin i-charge. It's charging. Medyo kinakapos na sa radio natin. So there you go guys. Tatlong gadgets ang gumagana. ICOM radio, charging ng ating tablet, at yung ating internet radio. All powered by one solar panel, 6 volts solar panel, 12 watts siya. Okay, so it's a all-in-one power supply
solar powered, walang battery, hindi kinakabit sa kuryente, totally off-grid for emergency use, emergency power during calamities. This is a survival setup. Survival setup pagka may mga bagyo, kalamidad. Walang available means of communication. Walang telepono, walang kuryente, brownout. Ito lang magpapagana, solar panel. Siyempre, hindi mo na lang kailangan bumili ng baterya. Always available. No fuel will be wasted. So, ganyan po ka-efficient, no? Ang ating experiment ngayong araw na to. So, I hope you guys like this step. Ayan o, nag-charge siya. 3 gadgets ang pinapagana niya ng isang solar panel lang. Okay. So guys, ngayon naman subukan naman natin isabay itong scanner radio ko. Okay, this is a RadioShack Pro 2052 dual trunking radio. It's a receiver. So using the same line from our solar panel, papaganahin natin to, no? 6 volts solar panel, 12 volts tong radio na to. Tignan natin kung kaya isabay dito sa ating web radio. Ano ba? Ito. Sorry. Okay, so i-connect natin. Medyo mahina yung volume niya kasi nga mahina yung voltage dahil walang gaanong araw, no? Makulimlim. Pero try natin pang receive ng mga police and ambulance, fire, mga emergency situations. Okay. Okay, so i-off natin tong internet radio. Try natin yung lalakas siya. Okay, yan lang yung Yung pa 1, Charlie 25, pa 42, Charlie 216. Salamat po. So, powered by solar panel, 6 volts 12 watts na solar panel. Pinapagana niya tong police radio ko, itong RadioShack Pro 2052 scanner. So, imagine, brownout. Walang kuryente, walang linyang telepono, may baha, may bagyo. Wala kayong idea kung ano nangyayari sa labas. Ito lang. You can power up your communications so you can receive police, ambulance, firefighters, even yung mga airplane, yung mga piloto na kokopya nito. So you can get in touch outside even without your internet, without the phone. Walang baterya, no battery required dahil solar power nga siya. So this is a survival radio. Okay, so during calamities, yan. Same with this radio. Ito, hindi ka lang makapag-transmit, pero you can power this up using a solar panel only, even without battery, no? Wala naman laman tong baterya na ito, battery case lang yan. So sinaksak lang natin yung solar panel dyan. So sa mga radyolista dyan na naghahanap ng way para makapagka-radyo kahit na wala kayong pag brown out o kapag nasa malayong probinsya kayo na medyo liblib, you can use solar power lang kahit wala kayong battery, kahit sabihin natin lobat mga radio na, you don't need battery, you just need a solar panel. And then to power up your radio using energy of the sun, yung solar energy. Okay. Salamat po, Lea. Sa kaliwa, dyan naman sa kaliwa, Sultan. So
So you can power up your radio the whole day hanggat may liwanag sa labas without using any battery at all. So that's how efficient our solar power is. So again, that's it for now. Thanks for watching. Sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong umaga. Malaking tulong na ito para makatipid tayo sa kuryente, sa baterya. So until then guys, thanks for watching.